After muna dyan, once again mga kapatid, it's your Kia, the one and only Bam Bam. Woo! Bago ako maging emotional, intro muna. At ayun nga mga kapatirs, no, base sa title na nabasa nyo, this video will explain kung bakit ako nawala ng sobrang tagal sa paggawa ng mga video. Diba? Kailan ba yung huli ko pang upload? January. Ano na ngayon, April na of 2021. Lumipas yung February, yung March. All those weeks, all those days, all those hours na meron ako. Even though nagkaklase ako, meron naman ako mga free time. Wala, hindi ko nagamit. So, bakit nga ba ako nawala ng sobrang tagal? Basically, all the reasons will go through one thing. I have become very attached with my comfort zone. Ha, Kuya Bam Bam? Comfort zone, sisira ng buhay mo. Sisira ng personality mo. Yun nga yung comfort nga diba? Comfort zone. Ito, I will tell you kung bakit. Makinig din kayo mga kapatirs. So what does exactly your comfort zone do to you? Yung comfort zone na tinatawag natin, famous din siya or kilala din siya dun sa mga sinasabi ng tao na go outside your box. Meaning that box is your comfort zone and the outside world is the thing that you don't want to enter your life. That's why you're inside your comfort zone all the time. Well, kaya ako napatigil sa paggawa ng video, kaya nawala yung dating Kuya Bam Bam na kilala nyo, is ayun nga, I have become so much attached to my comfort zone. I will tell you one thing that I have realized while I was reflecting. No, inabot talaga ako ng sobrang haba ng panahon, oras. Ang dami kong mornings nagigising ako. Huy, ano na, nasa na yung dating ikaw, nasa na yung productive, nasa na yung energetic na Kuya Bam Bam, bakit di mo na ginagawa tong task na to, bakit di ka na nakakapag-workout, bakit di mo na ma-maximize yung time mo, bakit di mo na nagagawa yung responsibilities mo. Nawala lahat because of staying at my comfort zone. Sometimes being on your comfort zone is not very comfortable at all. So what do I mean? Actually, comfort zone takes you away from the things that commonly people want. First is exploring. When I make contents dito sa channel ko, sa channel natin, I explore new lessons, stories, experiences, other things sa Bible na nababasa ko or sa mga books, motivational books. Me staying at my comfort zone take me far away from exploring new things. Kasi ano na yung pumapasok sa isip ko, natatakot na ako na mag-explore kung yung mga issue ba na paproblemahin ko is may mahihita pa ba ako or may ibibigay pa yung maganda sa buhay ko. Biglang pumasok sa isip ko yung mga bagay na yun, na which is, alam ko naman na hindi ko dapat iniisip at mali yung mindset na ganun. Yung pala ang nagagawa ng comfort zone sa'yo, diba? They take away pati yung pag-iisip mo about sa mga bagay-bagay. Ang dami kong napabayaan. Bukod sa channel na to, napabayaan ko yung sarili ko, yung pakikipag-socialize ko sa ibang tao, yung pagiging productive ko at energetic na ipapakita sa tao, napabayaan ko na din yung image na yon. Naging matumal nga yung pag-upload ko ng video. And that is all because of my comfort zone. Sinong mag-aakala na yung place na kung saan na dapat pala daw ay naghihilom ka, yung pa yung sumisira sa'yo, yung naglalayo sa'yo sa magagandang bagay na meron ka. Ayun nga, comfort zone does not always make you feel comfortable. And meron akong isang nabasa, no. Sa hinaba-haba ng mga araw na inaantay kong dumating tong chance na to, na makapag-reflect ako na sabi ko, teka, hindi ko na pwedeng patagalin pa to ng sobra. I need to take some actions na kailangan ko na simulan na ialis yung sarili ko sa comfort zone ko. Kasi nga, ayun, doon papasok yung pangalawa. Hindi na ako nakakapag-gain ng mga new experiences sa buhay dahil nga, hindi na ako nag-explore. My comfort zone did take away
the moments or opportunities na dapat kong naranasan pero hindi ko naranasan. Why? It's because pag nasa comfort zone ka, wala ka namang ginagawa kundi umikot sa isang cycle na kung saan hindi ka nababother ng ibang tao. And when you are not being bothered by other people or other things, or you're not curious about the issues or problems around you, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Ayun nga, tinignan ko din yung sarili ko as tamad na tao. Naging ganun yung tingin ko sa sarili ko mismo. At naririnig ko din siya sa mom ko, sa dad ko na hindi na nga daw ako yung tulad ng dati na nagagawa yung lahat ng bagay na yun na naitulong sa kanila. Kumbaga, pagpalagay natin na sa 10 things na naitulong ko sa kanila, nawala yung 5. So, ang laking bawas nun dun sa naibigay kong tulong sa kanila. And actually, those are my responsibilities in life. At we all know na pag napapabayaan mo yung responsibilities mo, it will not give a good output to your life. So, balik dun sa nabasa ko. Sa social media ko din siya nabasa while I am, yun nga, staying at my comfort zone. Bigla siyang gumanon sa akin. Bigla siyang nag-sink in sa akin na wala daw sa huli ang pagsisisi, kundi nasa gitna. And then I was like, paano nangyari yun? And then continue reading that statement. Wala daw sa huli ang pagsisisi, nasa gitna, because sa huli, dapat nabago mo na. Dapat naka-move on ka na. And that really slapped my conscience. Talaga sinampal yung konsensya ko na, huy, ang layo mo na sa dating ikaw. Kung magsisisi ka pa din na hindi ka makabalik, walang mangyayari sa'yo. Yung pagsisisi ay hindi yung huli, 'di ba? Nasa huli daw ang pagsisisi. No, nasa gitna siya. Tama yung nabasa kong statement. Di ko lang maalala kung sino nagsabi or sino talagang may-ari ng statement na yun. Pero credits to the owner of that statement or that quotation or that quote. Kasi why? It's because if you're gonna stay on regretting or pagsisisi or feeling guilty about something you have done wrong or accidentally or intentional, hindi ka tutulungan yan. Sisirain lang yan yung buhay mo lalo. You will just put yourself down deeper na kung saan hindi mo naman dapat ginagawa at alam mo sa sarili mo na hindi mo gusto. So the next step na okay lang magsisi, okay lang ma-feel guilt sa mga nagagawa mong mali, but that's not the last thing to do. The next step is to move on from that regret or sa pagsisising yon. At once you have moved forward and move on, kasi magkaiba ang move on sa move forward. May mga tao naka-move on na pero hindi pa nag-move forward. Pagkatapos mag-move forward, you will change or you will apply the good things na natutunan mo doon sa experience na yun, or the things na na-realize mo. You will give the world a new shot of who you are. Ito na nga yung ginagawa ko. Nung naisip ko na it's never too late na bumalik dito sa ginagawa ko sa lahat ng bagay, kasi ang dami kong naitigil na I am productively doing. Hindi ako nagpa-procrastinate dati sa paggawa ng mga schoolworks. Nakakapag-workout pa ako bago matulog. Ngayon, ang taba-taba ko na. Yung belly ko lumalaki na. Hindi na ako nakakapagbasa ng mga motivational books. Hindi na ako ganun kasaya or nakikipag-socialize, nakikipagtawanan sa mga friends ko online kasi nga pandemic, hindi naman kayo makakapag-bonding most of the time or sabihin na natin palagi ng magkasama. And then upon realizing all of those things, I became happy for myself na, uy, ito na yung chance. Ito na yung, hindi ko na dapat sayangin. Ito na, nakabalik na ako. I will never, ever, or I will try my best to don't stay too long. Kasi hindi mo pwedeng hindi ka babalik talaga sa comfort zone mo. Kasi sa mundong nakakapagod, kailangan mo din ng pahinga. Nandyan yung mga mahal mo sa buhay, yung family mo, friends, para tulungan ka doon. At meron din mga part sa problema mo na mapapagod ka at yung sarili mo lang ang magbibigay sa'yo ng rest or ng solusyon about dun sa bagay na kung saan ka napagod. But never ever stay too long or pag nararamdaman mo na you're being too comfortable at your comfort zone, maalarma ka na. The next thing na mangyayari are not so very comfortable. It will take you away from all the things or all the good things na meron ka, which is yung nangyari sa akin. So advice ko lang sa inyong lahat, if you're feeling guilty about something that you have done,
gano'n man yan kamali, gano'n man yan kasama, remember God is forgiving all those persons na maniniwala sa Kanya, mamahalin siya, at naniniwala, papatawarin siya ni God. Mag-pray araw-araw, as in, araw-araw, oras-oras. Pag malungkot ka, magdasal ka. Pag masaya ka, magdasal ka. Pag galit ka, magdasal ka pa din. Sa Diyos mo ilabas yung sama na loob mo, pero wag mo sa Kanya isisi yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Tutulungan ka niyan. Tulungan ka ni God. I miss doing this thing, expressing the good vibes, the good things, the good news, the good lessons, the good experiences na meron yung buhay ko at meron yung buhay na ibang tao na ibinabahagi ko lang din dito sa channel ko. And it feels great to be back. I am very, very sorry for those people na disappoint kung bakit nawala ako na sobrang tagal, and thank you. Kasi hinanap niyo ako, na-miss niyo ako. Yung iba sa niyo hindi, pero yung mga na-miss yung paggawa ko ng video, motivational videos, yung mga entertaining contents ko, yung mga tao nalilibang sa nagagawa kong mga content. Thank you sa inyo lahat. And alam ko may mga tao din naman na hindi affected talaga. And marami sila. Doon sa pagkawala ko dito sa channel or sa paggawa nga ng video naging matumal. I am being challenged. It serves as a challenge for me na, wait, huwag muna kayong umalis doon sa mga tao yon. I have a lot of things to show you pa. Wala pa ako sa kalahati ng kaya kong ibigay. You haven't seen the best of me nga, sabi sa kanta, diba? So whenever you are tired or pressure or natatakot na explore ang mundo or harapin lahat na meron ng problema, issue, or tao dito sa mundong to, just take time for yourself to stay at your comfort zone, but never, ever stay always or forever inside your box. Kasi nga, you will miss a lot of things na sa gitna pala, di ba? Sa gitna pala, pagsisisihan mo. But, ayun nga, may next step ka pa din kung sakali man na magkamali ka. You need to move on, move forward, do the right thing that you must do. Go back to those personalities na nawala sa'yo, yung pagiging productive. And thank you sa inyo lahat. Pasensya na, and I will still continue doing this, creating a lot of contents for you guys, mga kapatirs. So use your time to have a great time. Do it all the time. It's your Kaya Bam Bam. God bless kayong lahat, and pag nahihirapan mag-pray doon, maglinis ka din ng bahay tsaka kwarto mo, no? Minsan naman tapos yung module, hindi mo pa nai-miss yung kwarto mo. Bye!